Mga Kops, malalim ang mga revelasyon sa Kabanata 88. Mula sa mga primordial, hanggang sa paglabas nina Adamas at Kintoki, at sa pagpigil ni Thor kina Buddha at Beelzebub laban sa kanyang ama na si Odin, sobrang taas ng hype sa kabanatang ito. Alam kong kanina ka pa naghihintay kaya Teren at simulan na natin. What's up mga Kops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 88. Sa unang panel ng Kabanata 88, agad tayong sinalubong ng mga nakakakilabot na silhouette ng mga malalakas na primordials. Sa kwento, sinasabing ang mga primordial ay mga nilalang na nabuo mula sa chaos, at sila ang pinagmula ng universe. Sila rin ang dating namumuno sa buong mundo, na nagpapakita ng kanilang napakalakas na kapangyarihan. Subalit, ang sobrang lakas na ito ang naging sanhi ng kanilang pagkawala. Sa pagpapatuloy ng narrator, inilahad niya na ang mga primordial ay bumalik sa kanilang pinagmulan, ang chaos. Ang mga impormasyong ito ay nagmula sa mismong Chronicles of Valhalla, kaya't napakabigat ng nilalaman ng unang dalawang panel ng Kabanata 88. Ang eksena ay lumipat sa tatlong naglalaban, at kitang-kita ang maitim na aura na nagmumula sa Norse god na si Odin. Hindi inalis ni Beelzebub ang kanyang tingin sa Norse god, samantalang si Buddha ay may pawis sa kanyang mukha at nagtatanong sa kanyang sarili tungkol sa muling pagkabuhay ng mga primordial gods. Biglang sumigaw si Munin at sinabi na ano ba ang pinagsasabi nila. Hindi ba nila alam na ang mga primordial at ang Diyos na si Arti ay isang alamat lamang ayon kay Munin? Para naman kay Hugin, maling akala lang iyon ni Beelzebub. Bakit naman maghahangad ang kanyang Lord Odin ng ganoong bagay? Dagdag pa niya na may mga sinaunang gods na nabuhay minsan at tinawag ang kanilang mga sarili na primordial. Ayon kay Hugin, kung ipagpapalagay nila na umiiral talaga ang mga primordial gods, ang langit at ang mundo ng mga tao ay tiyak na magugunaw. Sinasabi niya ito nang nakabungis-ngis na para bang nangiinsulto. Sumang-ayon naman si Beelzebub sa sinabi ni Hugin dahil iyon rin ang paniniwala niya dati, na ang mga primordial ay mga alamat lamang. Subalit, nagbago ang kanyang pananaw nang matagpuan niya ang Forbidden Book. Sa kanyang pagpapaliwanag, habang hinahanap niya ang libro tungkol kay Satan, may nakita siya sa likuran ng library ng Underworld. Isang tanong ang masasagot ngayon dahil sa Forbidden Book na nakita. Malamang nabasa na rin ni Hades ang laman ng libro, ito ang magpapaliwanag kung bakit silang dalawa lang ni Beelzebub ang nakakaalam kung sino si Hagen, isang ancient demon na na-resurrect sa laban sa Ragnarok. Ngayon na inilahad na rin ni Beelzebub na nabasa niya ang Forbidden Book, garantisado na doon ang galing kung paano bumuhay ng mga patay at kung bakit kilala niya si Hagen. Malamang sa malamang, alam na rin ni Beelzebub kung paano palabasin si Satan. Grabe naman ang laman ng Kabanata 88, nag-uumpisa pa lang tayo pero puno na agad ng mga pangyayari. Sorry na agad, balik na tayo sa kwento. Nagulantang sina Buddha, Hugin at Munin sa revelasyon ni Beelzebub, at sa kanyang pagpapatuloy, ang mga primordial gods ay talagang nabuhay sa isang punto. At mayroong nakakaalam kung paano sila buhayin muli. Pinagpawisan ng sangkatutak si Munin habang nagtatanong kay Beelzebub kung sino ang sumulat ng ganitong aklat. Ayon kay Beelzebub, sa kasamaang palad, marami sa mga ipinagbabawal na aklat ay unti-unti nang nabubulok at karamihan sa mga tala ay nabubura na. Gayunpaman, nakakita siya ng isang tala na nagsasabing kapag inabsorb ng World Tree ang tubig ng buhay, ibibigay ni Odin mula sa kanyang twin eyes ang kanyang sariling katawan, at babalik ang mundo sa orihinal na primordial state. Napanganga sina Hugin, Munin, at Buddha sa narinig nila. Patuloy na sinabi ni Beelzebub na matagal ng panahon mula nang mabasa niya ito, ngunit hindi maiwasan na may kabit-kabit pa rin ng Lord of the Flies ang mga impormasyon. Nakangiti pa niyang sinabi kay Odin na maaaring kathang-isip lamang ang nilalaman ng libro tungkol sa muling pagkabuhay ng mga primordial gods. Subalit, ang Forbidden Book na may nakasulat na pangalan ni Odin ang sagot sa matagal nang ninanais ng Norse chief god. Tanong pa ni Beelzebub kung tama ang kanyang mga nasabi at hinihiling na sabihin na ni Odin ang dapat sabihin. Bigla na lang lalong nagdilim ang kanilang kapaligiran nang lumabas ang maitim na aura mula sa katawan ni Odin, paulit-ulit na binanggit nito ang tanong ni Beelzebub, ngunit mapapansin sa galaw ng kanyang katawan na tila natutuwa siya sa mga narinig niya. Sinabihan pa niya ang Lord of the Flies na lagi na lang siyang ganyan, sabay tanong ni Odin kung nasaan ba siya ngayon at kung ito ba ay isang uri ng pugad para sa mga munting ibon. Bagamat hindi halata para sa lahat, ang mga salitang binitawan ni Odin ay isang malaking insulto kina Buddha at Beelzebub. Gayunpaman, hindi rin naman nagpapakita ng takot sina Buddha at Beelzebub kay Odin, kaya hindi nila pinansin ang mga pang-iinsulto ng Norse chief god.
Bigla na lang humalakak ng malakas si Odin, isang halakhak na puno ng lakas. Isinigaw niya na siya ang Panginoon ng kabaliwan at puot, habang nanlilisik ang kanyang nag-iisang mata sa dalawang Diyos na kanyang kaharap. Sinabi niyang mga tanga, dapat na silang maglaho. Ang kanyang mga salita ay puno ng galit. Naghanda agad sina Buddha at Beelzebub sa paparating na dilubyo, alam nilang ang atake ni Odin ay sapat upang matawda sila. Subalit, ang madilim na kapaligiran ay biglang nagliwanag dahil sa dami ng kidlat na lumabas mula sa paligid ni Odin. Ang nakakatakot na atake niya ay napahinto nang wala sa oras. Biglang dumating ang isang misteryosong god at nagtanong kung ano ang ginagawa ng kanyang ama roon. Takot na takot ang dalawang ibon dahil kilala nila ang misteryosong god na papalapit sa kanila. Dito na nabunyag na ang pumigil sa maladilubyong atake na sana ipapakawalan ni Odin ay ang kanyang sariling anak na si Thor. Napaluha sa tuwa ang dalawang ibon sa pagdating ng Thunder Berserker. Hindi nila akalain na darating ang isa pang Norse god, ngunit gigil na gigil si Odin at sinabihan si Thor na umalis sa kanyang daraanan. Ngunit hindi pinakinggan ng Thunder Berserker ang sinabi ng kanyang ama at nanatili na lamang itong nakaharang sa harap ni Odin. Dito na tinanong ni Buddha si Thor na hindi naman siguro niya tutulungan ang kanyang ama sa laban. Agad na sumagot si Thor na wala siyang tutulungan, kahit na sino man, gayunpaman, may sinabi ang Thunder Berserker na talagang hahangaan mo. Sinabi niya na ang dangal ng mga mandirigma na lumaban sa arena ay hindi niya hahayaang madumisan ng sinuman. Biglang natigilan ang tatlong naglalabang mga gods sa binitawang salita ni Thor. Para sa Thunder Berserker, hanggang matapos ang Ragnarok, ang buhay at kamatayan ang magdedesisyon sa arena. Ito ang respeto na ibibigay nila para sa mga namatay na mandirigma sa laban. Isang matibay na paninindigan mula sa Thunder Berserker, na nagpapakita ng malaking respeto sa lahat ng mga nagbuwis ng buhay sa laban. Natuwa si Buddha sa narinig niya kaya agad niyang sinunod si Thor na itigil na ang laban. Mukhang hindi pa rin makapaniwala si Beelzebub sa mga nangyayari, at dahil narinig na ni Thor na titigil na si Buddha, bigla niyang tinutukan ng kanyang divine weapon ang kanyang ama. Alam niya na hindi ito basta-basta susunod sa kahit na sino, kahit pa sa kanya. Handa si Thor sa isang matinding laban kung sakaling hindi pumayag ang kanyang ama, kaya naiyak na ang mga ibon sa takot na nararamdaman nila dahil lalabanan talaga ni Thor ang kanyang ama kung hindi ito titigil. Sa epikong panel na ito, napigilan ni Thor ang kanyang ama at inimbitahan na niya itong umalis. Makikita sa mukha ni Odin na hindi niya gusto ang ideya na itigil ang laban, pero sumunod na lang siya sa kanyang anak. Hindi makapaniwala si Beelzebub na gano'n na lang matatapos ang lahat ng walang makukuhang sagot o pagkumpirma sa kanyang mga tanong, kaya siya na mismo ang aatake kay Odin. Mabilis itong lumusob, na ikinagulat ni Thor nang biglang may sumigaw ng tama na, sa likuran ng Lord of the Flies at may lumabas naman na isa pa sa harapan nina Odin at Thor. Nagtanong ito kung may problema ba si Buddha. At dito na ipapakita kung sino ang dalawa pang dumating na sina Adamas at Kintoki na lalong nagdagdag ng tensyon sa natigil na laban. Agad na binyantaan ni Beelzebub si Adamas na huwag nitong tangkain na hamarang sa kanyang daraanan dahil sisiguraduhin niya na buburahin o totodasin niya ito. Mahinahon na sinabi ni Adamas sa Lord of the Flies na huwag niya year-okan ang dignidad na iniwan ni Hades. Muling ipinaalala ni Adamas na ang payo na iyon ay galing mismo kay Beelzebub. Alam ni Adamas na hindi na magpapapidyo si Beelzebub kaya agad niyang hinarangan ito at kinapitin ang Staff of Apophis na nagresulta ng malaking pinsala sa kanyang kamay. Gigil na gigil niyang sinermonan si Beelzebub. Sa puntong ito, marahil naalala na ni Beelzebub ang pagiging kuya ni Hades sa kanya na siya namang ginagampanan ni Adamas ngayon kaya natauhan ito at tumigil na. Isang maliit na detalye na hindi mapapansin ng madla, ngunit tagas sa puso kung iyong malalaman. Sa pagdaan ni Odin at Thor sa harap ni Kintoki, makikita ang nanlilisik na mata ni Odin na nakatingin sa kanya. Napatanong si Kintoki sa kanila kung anong meron sa matandang yon. Dagdag pa niya, mukhang takot na takot ang matanda sa kanya base sa pagtingin pa lang nito. Nakangiting kinuwento ni Buddha na iyon ay si Odin, hindi niya gusto si Kintoki dahil binulalas lang naman ni Buddha sa Norse god na nagmamanman si Kintoki sa Tartarus kaya ganun na lang ang galit ni Odin sa kanya. Kinilabutan bigla si Kintoki sa mga sinasabi ni Buddha dahil napagtanto niya na mapapahamak siya sa mga pinaggagawa ng kanyang kaibigan. Loko ka talaga, Buddha. Ibinahagi ni Kintoki kay Buddha na natapos na niya ang kanyang misyon sa Underworld. Dahil dito, agad na nagtanong si Buddha kung ano ang nangyari, ngunit hindi maganda ang sumunod na ibinunyag ni Kintoki. Ipinahayag niya na hindi siya nakapasok sa loob ng kulungan dahil sa mga malalakas na bantay pa lang sa tarangkahan ng Tartarus.
Naintindihan naman ni Buddha ang sitwasyon kaya lalo siyang naging interesado sa Dragon Slayer. Bago pa man humingi ulit ng pabor si Buddha, inunahan na siya ni Kintoki at paulit-ulit na sinabing hindi niya kaya. Wala nang nagawa si Buddha kundi sabihan na lang si Kintoki na ibahagi sa kanya ang mga detalye habang sila'y kumakain ng candy. Sa mga sandaling iyon, napatingin si Beelzebub sa dalawang magkaibigan na nag-uusap tungkol sa posibilidad ng pagkakaroon ng cavities dahil sa kakakain ng candy at sa pagsipilyo. Sa ilang saglit, nagpaalam na si Buddha kay Beelzebub at umalis kasama si Kintoki. Ngunit biglang napatigil sila sa pag-alis dahil sa tanong ng Lord of the Flies kung galit ba si Buddha sa kanya. Napaisip si Buddha kung bakit naman siya magagalit sa kanya. Agad na ibinulales ni Beelzebub na siya ang naglagay ng binhi ni Heigen sa katawan ni Zero Coco. Dahil dito, dapat daw magalit si Buddha sa kanya at patayin siya. Gusto sanang pigilan ni Adama si Beelzebub sa mga sinasabi nito, subalit huli na ang lahat. Narinig na ito ni Buddha, nagmadaling bumalik ito at hinarap si Beelzebub. May kinuha siya mula sa kanyang likuran at iniamba sa Lord of the Flies na tila nag-aantay ng kanyang kamatayan. Ang pag-amba na iyon ay hindi nakatuon sa pagkita, kundi isang kotong ng pagmamahal. Nanlaki ang mga mata ni Adama sa di inaasahang kutos na iyon. Tinanong ni Buddha si Beelzebub kung sapat na ba ang hawak niya na ipinagkatiwala sa kanya ni Zero Coco. Napaisip naman ang Lord of the Flies sa kasalukuyang nangyayari. Para kay Buddha, si Zero ang nagturo sa kanya na hindi maiiwasan ang galit na nagmula sa puso. Ngunit kung pahihintulutan niya ang galit sa kanyang puso na magtagumpay, ito ay magiging katulad ng pagtataksil kay Zero Coco. Dagdag pa niya, iyan ang dahilan kung bakit hindi niya kinamumuhian si Beelzebub, at sa kanyang isipan na sambit niya na mas mabuti nga ito, di ba, habang nakatingin sa sandata ni Zero Coco. Naghanda nang umalis si Beelzebub dahil hindi maibibigay ni Buddha ang inaasam niyang kamatayan. Subalit para sa kanya, kakaiba talaga si Buddha at baka balang araw, kung gugustuhin ni Buddha, pwede siyang bumalik para patayin siya. Para kay Beelzebub, malamang magagawa iyon ni Buddha. Napakamot sa mukha si Buddha dahil nawiwerduhan na siya kay Beelzebub. Tinanong ni Adama si Buddha kung bakit ginawa niya ang pagkotong. Hindi siya galit kay Beelzebub, pero gusto niyang malaman kung ano ang layunin nito. Humingi ng paumanhin si Buddha sa kanyang nagawa, sabay nagtawanan sila ni Kintoki. Napaisip si Adamas at nagtanong sa kanyang sarili kung wala bang takot ang lalaking ito o ano ba. Sa wakas, babalik ang eksena sa Valhalla Arena at nagulat ang mga nanunood sa nagaganap na bakbakan sa 10th round. Ang katahimikan ang bumalot sa mga manunood dahil sa walang tigil na palitan ng sword slash ng dalawang magkatunggali. Kahit ang mga gods ay tahimik na nagmamasid sa dikdikang bakbakan na nagaganap, pati sina Brunhilde, Gol, Locke, at Jack ay pigil hiningang nanunood sa umaatikabong sabayang sword slash na walang tigil. Isang talon paatras ang ginawa ni Soji upang maiwasan ang mapaminsalang atake ng Sword God, sabay buwelo siya sa pader pabalik kay Susanoo na parang lumilipad sa bilis. Mabilis na nakaiwas ang Sword God, subalit sinundan agad ni Soji ng Ryubiken Dragon Tail Sword Attack na patatamaan niya sa ibabang bahagi ng katawan ni Susanoo na tiyak na hindi nito maiiwasan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabayan ng Sword God ang Dragon Tail Attack habang patuloy ang pag-atres ng katawan nito sa ere. Sa wakas ay nagkatamaan rin ang dalawa at nataman si Soji sa pisngi habang piraso lang ng damit ni Susanoo ang nataman. Dumagundong ang arena sa ingay habang nasaksihan ng lahat ang naganap na sabayang pag-atake. Kahit mga tao man o gods, ang lahat ay namangha sa galing ng dalawang mandirigma, talagang napakaangas naman talaga. Kasabay ng hype ng bakbakan, inanunsyo ni Heimdall ang nangyayari sa arena. Sinabi niya na nilamon lang ng Shinrei Yorozo ni Susanoo ang godly speed sword strikes ni Soji, ang naging resulta ay nagagawa na lang ni Soji na mag-react sa mga atake na ibinabato sa kanya. Samantalang si Susanoo ay madali lang niyang naiiwasan ang mga atake ni Soji at sinasabayan pa niya ito ng counter-attack na nagpapahirap sa pambato ng sangkatauhan. Sa pagpapatuloy ni Heimdall, ang paglalarawan ng laban sa pagitan ng Strongest God Slayer at Strongest Man Slayer ay ang pinakamataas na bahagi ng madugong labanan ng mga espada. Sa VIP area ng Olympus, pinapanood ni Hermes ang nagaganap na laban. Sa bawat sword slash, sa bawat pag-iwas, sa bawat pagbagsak, hindi siya tumitigil sa pagmamasid. Ayaw niyang malampasan kahit na isang sandali ng laban na ito, ang laban na nagpapakita ng galing at kahusayan ng mga mandirigma. Ngunit sa kabilang banda, si Ares, ang God of War, ay tila nawala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa naganap na laban, labis na namangha at tila ba iniwan na siya ng kanyang kaluluwa.
Sa isang banda, naroon si Zeus, ang kanilang ama. Bagamat hinahangaan niya ang galing sa paggamit ng espada, mas gusto pa rin niya ang mga laban na ginagamitan ng kamao. Ang tunog ng bawat suntok, ang bigat ng bawat paghampas, iyon ang tunay na nagpapahalaga sa kanya. At sa itaas ng bubungan, naroon si Anubis. Ang kanyang excitement ay hindi mapigilan, pati na rin ang kanyang laway na tila ba tumutulo sa sobrang tuwa. Ang kanyang mga matang nanlilisik ay nakatutok sa baba, sa naganap na laban. At sa kanyang pangamoy, malinaw niyang naamoy ang pungent na amoy ng kamatayan, isang amoy na pamilyar sa kanya, isang amoy na nagmumula sa mandirigma ng sangkatauhan. Ayon kay Miyamoto Musashi, ang teknik na Shinryu Yorozo ay talagang nakakatakot dahil kayang salagin nito ang bawat isang atake ng kalaban. Sinabi rin ni Sasaki na nakikita rin niya ang bawat isang sword/slash gamit ang kanyang kasanayan, at dahil isang Diyos katulad ni Susanoo ang gumagamit, walang duda na na-master na niya ang lahat ng sword techniques na binuo ng sangkatauhan sa kasaysayan. Nakamit na niya ang pinakamataas na antas sa lahat ng mga istilong iyon, aniya. Siya ay tinaguri ang Sword God o Metamorphic Sword, ayon kay Harris. Hindi ito magiging sapat para kay Sasaki, kaya gusto niya makita kung paano mananalo ang pambato ng sangkatauhan. Siya lang naman ang nag-iisang pinakamalakas na swordsman sa panahon ng Edo period, ang Demon Child o Kitasoji, laban sa Diyos ng mga espada. Ayon kay Susanoo, ang Ryubiken ni Okite ay isang nakakagilalas na taktika at obra maestra. Ngunit tinanong siya ni Soji kung paano niya nasasabi iyon dahil ang ginamit na taktika ni Susanoo, kung saan muntik nang maputol ang mga braso ni Okite Soji, ay napakaganda rin kaya tuwang-tuwa rin siya sa mga nangyayari. Nabanggit ni Saito ang kasiyahan ni Soji, pero kinakabahan pa rin siya na kapag nawala si Okite Soji sa konsentrasyon kahit isang saglit ay mabilis siyang mamamatay. Ayon kay Isami Kondo, pinagdududahan niya na hindi man lang natatakot si Soji Okite sa puntong ito. Na sa bawat araw na dumaan ay isa itong digmaan kaya't palaging malapit ang kamatayan sa kanya. Ang ibig sabihin ng laban hanggang kamatayan ay parte na ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Pinagsabihan ni Susanoo si Soji Okite na nakatawa pa rin ito, kaya tinawag siyang kapitan ng unang pangkat ng Shinsengumi. Ang nag-iisang Soji, laban sa napakaraming posisyon ng Sword God na Shinryu Yorozo, ay ginamitan ni Okite ng poster ng nakangiting Demon Child. Ang mga manunood ay naguguluhan kung bakit binaba niya ang kanyang depensa at nag-iisip kung sumuko na ba ang pambato ng sangkatauhan. Nagtaka si Yamamoto kung ito ba talaga ang formless stance ni Yagayo Shinkiga Ryo. Ngunit sinabi ni Sasaki na kamukha lamang ito at maaaring hindi ito isang anyo na natutuhan sa ibang lugar. Nagpatuloy si Sasaki sa pagsasalaysay at ibinahagi na upang makatagal si Okite sa panahon ng Bakumatsu, tunay na nagkaroon siya ng kasanayan sa pamamagitan ng pakikipaglaban hanggang kamatayan laban sa maraming samurai sa panahon ng Edo. Nanlaki ang mga mata ni Miyamoto at hindi makapaniwala si Harris sa narinig nila mula kay Sasaki. Biglang nagalinlangan si Susanoo at tumulo ang pawis sa kanyang mukha nang ipakita ni Soji ang formless stance sa harap niya. Nagulantang si Susanoo sa ipinakita ng Demon Child at kalmado namang papalapit si Soji. Sa isang iglap, naging tatlo si Soji sa harap ni Susanoo at halos maputol ang ulo niya sa isang biglaang sword slash na direktang tatama sana sa leeg niya. Ngunit nakaiwas pa rin si Susanoo kahit na hindi niya alam ang nangyari. Ito ang unang pagkakataon na hindi na magamit ng maayos ni Susanoo ang kanyang Shinryu Yorozo dahil sa formless stance ni Soji. Ito ay dahil ang mga sword attack na pinapakawalan ni Soji ay hindi na nakabase sa libro, kundi likha mismo ng Demon Child. Ito ang isang matinding linya na sinabi ni Sasaki, na mayroong isang bagay ang Demon Child na nilampasan pa ang kayang gawin ng Sword God, at iyon ay ang kanyang hindi mabilang na near-death experience sa laban. Itinukod ni Soji ang hawakan ng kanyang katana sa braso ni Susanoo, at biglang nagpakawala ito ng sobrang lakas na sword slash na tumama sa katawan ng Sword God. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat.